Mga kapuso, isang aquaculturist sa Dagupan City ang magtuturo sa atin ngayong umaga ng tinatawag na urban farming. Magkakasama natin live si Russell Simorio. Russell, good morning! Good morning CJ at good morning sa ating mga kapuso. Wonderful Wednesday mga kapuso. Narito tayo live sa isang urban farm sa Barangay Tapuac, Dagupan City. At makakasama natin mamaya si Doc Wesley Rosario at ibabahagi niya sa atin yung mga karagdagang kaalaman sa pagkakaroon ng urban farm. Kung mapapansin natin mga puso, itong nasa malapit sa akin ngayon, ito yung tinatawag nila na fish condo. May lawak ito na 4 by 5 meters at humigit kumulang nasa 1,000 mga red tilapia yung inaalagaan dito. At kung mapapansin natin, may mga kangkong dito, no? Ito yung ginagamit kasi para malinisan yung tubig na ginagamit naman ng mga red tilapia. At bago natin kausapin si Doc Wesley, papakain muna tayo itong mga red tilapia. Alam mo, CJ, napakabilis ng sense itong mga red tilapia kapag sinabuyan mo sila ng pagkain at talagang mabilis nilang nararamdaman yung mga sinasabi mo dyan na pagkain. At makakasama natin mga kapuso si Doc Wesley Rosario. Doc, good morning po. Good morning, Russell. Good morning, CJ. Apo. Doc, ano po yung main purpose ng pagkakaroon po natin ng urban farm at paano ito makatutulong para sa sustainable livelihood natin? Okay, ang challenge natin ay sa maliit na area makapag-produce tayo ng halaman, ng gulay, makapag-produce tayo ng animal protein. So dito sa akin, merong manok, merong isda. Dito sa fish condo, pinag-integrate natin yung gulay at saka yung isda. So itong mga drum na ito, puno ng isda yan. Sa aquaponics, ang base ng ating production ay gulay. Pero dito sa fish condo, ang gusto nating ma-produce ay mas maraming isda. Yung gulay ay ginagamit lang natin para ma-filter yung tubig. Sa ilalim ay may asola, malakas din yang mag-filter ng tubig. Plus, yung asola kinakain ng poultry, kinakain ng isda. So, yun yung principle ng integrated farming. Okay. At CJ, alam mo, bukod dito sa red tilapia, marami pa o iba't ibang klase pa ng isda yung inaalagaan dito sa urban farm na ito. Meron ditong mga giant gourami na nakita natin kanina. At Doc Wesley, ipakita lang natin sa ating mga puso, ano po itong insect larvae, parang uod po ata. Ang challenge natin ay kung paano mapababa yung production cost. Karaniwan, ang production cost ay natutukoy dun sa artificial food, sa feeds. Ngayon, mapapababa natin yung gasto sa feeds kung gagamit tayo ng asola, which is madali namang paramihin in 3 to 5 days, madodouble kung 1 kilo yung binili mo, in-start mo, magiging 2 kilo na yan. At walang additional input. Meron ding nabibili na high protein diet, ang tawag dito ay insect protein. Pwede silang, ito ay parang magot na nabibili ngayon, sinasadyang paramihin. At kung ito ay ibibigay natin sa ating isda, ay gustong-gusto nila. So mas maraming tayong ipakain na klase ng pagkain sa alaga natin ay mas maganda yung kanilang paglaki. Hindi tayo nakapik sa isang uri lang ng pagkain. Okay. Pero Doc, magkano po yung magagastos natin kung halimbawa ako Doc, gusto kong magkaroon itong fish condo sa aming bakuran. Ilan po yung maaari kong gastusin sa pagkakaroon po nito? Hindi lalayo sa 50,000 kasi dati-rati 35,000 lang ito. Ngayon siguro nasa 50,000 na. Yung kuryente may pump ito pero may timer naman. So pwede nating ayusin na paputol-putol yung takbo ng ating water pump. Yung water pump kailangan natin na itaas para ma-filter yung tubig. Tapos dadaan dito sa mga drum. Yung mga dumi matatrap dito sa malalaking tubo bago dadaan dito sa mga kangkong. Finally, yung mga ammonia, nitrate ay sisip-sipin ng kangkong.
meron na tayong kangkong. Ayun. Plus, mas malinis yung tubig, mas safe yung tubig para sa isda. Okay. Maraming salamat, Doc Wesley Rosario. At mga kapuso, babalik kami mamaya ni Doc Wesley para pag-usapan naman natin yung tinatawag nilang ano na po yung tawag natin dyan, Doc? Asola. Azola. Mamaya yan mga puso, kaya abangan lang po natin at tumutok po kayo dito sa GMA Regional TV o Mornings with GMA Regional TV. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Russell Simorio. Pagpaparami ng azola, pwedeng pagkakitaan. Balikan natin live si Russell Simorio. Russell! John, nagbabalik tayo dito sa Urban Farm. Good morning at syempre kasama pa rin natin si Doc Wesley. Pag-usapan naman natin itong tinatawag nitong azola, kung paano pinaparami at kung ano yung main purpose nito. Doc Wesley, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, Doc. Pag-usapan po natin itong azola. Ano po itong main purpose nito, Doc? Itong asola ay isang aquatic fern na normal na tumutubo sa mga aquatic environment, no? Ginamit ito for 50 AD pa, napakatagal. At hindi natin alam, ang IRI, International Rice Research Institute, ay may koleksyon ng asola. May asola rin pala sa temperate countries, yung may mga snow, at meron sa tropical. So sa atin, since tropical tayo, ang pinararami natin ay yung asola na pang Pilipinas. Okay, ang asola ay nagagamit na fertilizer ng mga palayan. Pwede sa mga gulay. Dahil mataas ito sa ammonia. Mataas ito sa nitrogen at 'yun ang kailangan ng ating mga palay. Sa pagpaparami ng asola, kusa lang siya nag-iipon ng nitrogen dun sa kanilang dahon. Okay, Doc, ipakita po natin, Doc, kung paano po ito ginagamit doon sa mga alaga po nating mga duck. Ito ay nakakatulong dahil sa simpleng sistema lang, mapaparami natin ito. In 3 to 5 days, madodoble yung dami ng asola mo nang wala kang masyadong ginagawa. So, ide-demonstrate ko kung paano ito kinakain ng isda, kinakain ng mga bibi. Ayan. So, pwede rin natin ibigay sa baboy. Ayan. So, walang kahirap-hirap. Kailangan lang, hindi siya masyadong nasisinagan ng araw. Kailangan lang medyo lilim. Pangalawa, hindi totoo na kailangan i-fertilize. May kakayahan siya na dumami nang wala kang ginagawa. Hindi mo kailangan lagyan ng tain ng hayop o kung ano-ano pa. Malaking tipid, Doc. Malaking tipid ito. Ito yung challenge ng farming Farming ng vegetable, farming ng isda. Kung makakatipid tayo sa feeds at sa fertilizer, asola ang alagaan natin. Ayun. Doc Wesley, maraming salamat. At mga kapuso, nalaman natin yung mga karagdagang mga information patungkol sa pagkakaroon or kung paano tumatakbo itong ang urban farm. Yan muna ang latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa'yo, Joanne. Maraming salamat, Russell Simorio.